Fundamentals of Criminal Investigation Intelligence. Chapter 4, Forensic Instrumentation. Part 1. For today's topic, we will tackle about forensic instrumentation. For introduction, it says forensic instrumentation means more than criminalistics. This includes all the scientific methods by which physical evidence, minute details are traced and examined. And in general, the investigation is advanced. Moreover, there has been a tendency in recent years to place a great relative value on the contribution of instrumentation in the detection of crime. The most common use of instrumentation is in connection with the physical evidence, and the limitation of this tool of investigation are set by the clue materials and other traces found in the crime scene. The use of interview and interrogation is applicable to nearly all cases, but instrumentation is found effective in cases where physical evidence which necessitates application of forensic science is abundant. Forensic instrumentation. Instrumentation is the scientific examination of minute details of physical evidence in which requires application of laboratory equipment and methods of forensic science in the detection of crime. Sinasabi dito na ang kahulugan ng instrumentation ay ang pagsusuri ng nakuhang ebidensya hanggang sa pinakamaliit na detalye nito na nangangailangan ng kagamitan na panglaboratorio at paraan ng forensic science sa pagtuklas ng krimen. Now for the origin of the word forensics. It came from the Latin word forensis, meaning pertaining to the forum, or a public square where Roman public legal proceedings took place. Ang salitang forensics ay nanggaling sa salitang Latin na forensis, na ang kahulugan ay diskurso, debate o pag-uusap, o kaya lugar na pinagkakatipunan kung saan nagkakaroon ng paglilitis. There are two major branches of forensic science. Number one is criminalistics. It is the analysis of physical evidence from a crime scene. Number two, forensic medicine. It is the science that applies medical knowledge to legal questions. Now, both branches necessitate the application of instrumentation in the examination of physical evidence and other clue materials found at the crime scene and at the victim's body that are material and relevant evidence to the purpose of the law and the administration of justice. Ngayon, sinasabi dito na ang forensic science ay mayroong dalawang sangay. Una ay ang criminalistics. Ito ay ang pagsusuri ng nakalap na ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen. Ang pangalawa naman ay ang forensic medicine. Dito naman manggagaling ang mga detalye mula sa forensic examiner, medical practitioner at autopsy report. Ang dalawang sangay na ito ay gumagamit ng pamamaraan sa pagsusuri ng ebidensya na nakalap mula sa pinangyarihan ng krimen o ng biktima upang ito ay magamit na ebidensya sa paglilitis at pagpapatao ng hustisya. Moving on to the next slide, we have techniques in instrumentation. Forensic science uses instrumentation in sophisticated laboratory techniques to detect the presence of substances in the victim, in the suspected criminal, or in the crime scene. One example is measuring the amount of alcohol in blood by exhaled breath of an individual to determine whether alcohol was involved in a crime by using a breathalyzer or breath analyzer. Makikita sa larawan kung saan ginagamit ang breathalyzer sa pagsuri ng hininga ng isang tao upang malaman kung ito ay nakainom ng alak at nasangkot sa road accident. Ang breathalyzer ay naimbento ni Robert Frank Borkenstein noong 1950s. Dito sa Pilipinas na isa batas ang RA 10586 of 2013 or Anti-Drunk and Drug Driving Law na nagbabawal ang pagmamaneho ng mga sasakyan kung ikaw ay lasing o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, nang sa gayon ay mabawasan ang mga aksidente ng sanhi ng pagkalasing o pagkalangong sa droga. Now moving to gas chromatography. The blood sample is vaporized by high temperature and the gas is then sent through a column that separates various chemical compounds present in the blood. This technique not only detects alcohol in the blood but also other types of drugs such as barbiturates, cocaine, amphetamines, and heroin. Ang gas chromatography ay gumagamit ng matinding init upang ma-vaporize o mapagmistulang singaw ang sample ng dugo at maihiwalay dito ang mga chemical na present sa dugo. Matutuklasan din kung mayroong alak o ipinagbabawal na gamot sa dugo. Now for the next slide, objectives of instrumentation. Criminalistics is defined as the branch of forensic science concerned with the scientific examination, interpretation, and recording of
minute details to be found in physical evidence through the use of scientific instrument that is directed towards the following goals. Number 1, to identify the substance, object, or instrument. Number 2, to establish a connection between a crime scene evidence and a known comparison obtained from suspect, thus linking the suspect to the crime scene or victim. Number 3, to reconstruct how a crime was committed. Number 4, to protect the innocent by developing evidence that may exonerate the suspect. And number 5, to provide expert testimony in the court. Dito, sinasabi kung ano ang layunin ng instrumentation. Una, upang malaman ng mga sangkap o bagay or kagamitan na ginamit. Pangalawa, upang maiugnay ang nakalap na ebidensya mula sa pinangyarihang krimen at maikumpara sa ebidensya na nakuha sa suspect nang sa gayon ay maiugnay ang suspect sa krimen o biktima. Pangatlo, upang muling buuin kung paano nangyari ang krimen. Pang-apat, upang mapangalagaan ang inosente sa pagkakaroon ng ebidensya na magpapawalang sala sa suspect. Ikalima, upang makapagbigay ng ekspertong pahayag sa korte. Now for the next slide, we have the means of instrumentation. For this matter, we have 3. Altering contrast, optical instruments, and analytical equipments. Under altering contrast, we have powder dusting, chemical treatment, and digital enhancement. Ngayon, sa pamamaraan ng altering contrast, ginagawa ang powder dusting kung saan ginagamitan ng black powder or black magnetic powder upang mapalinaw ang fingerprint. Pangalawa ay ang chemical treatment. Isa itong pamamaraan kung saan ginagamit ang saya ng acrylic fuming or ang paggamit ng superglue kung saan ang singaw nito ay nagagamit sa pagpapalitaw ng fingerprint. Pangatlo naman ay ang digital enhancement kung saan ginagamitan ng makabagong pamamaraan ng pagpapalinaw ng imahe sa pamamagitan ng imaging software or applications. Then moving on to optical instruments, these are optical devices such as microscopes and camera that makes details more visible if it is impossible for the eye to see. Ang mga optical instruments katulad ng microscope at camera ay malaking tulong sa pagpapalinaw ng detalye na imposibleng makita ng mga mata. Isa sa mga example ay ang forensic optical comparator kung saan makikita ang side-by-side comparison ng fingerprint sample ng malakihan. Pangalawa ang classification magnifier kung saan mas malinaw nitong maipapakita ang detalye ng fingerprint kumpara sa karaniwang lente. Ang susunod naman ay ang comparison microscope kung saan makikita ang dalawang sample ng fingerprint upang maipagkumpara ang pagkakaiba o ang pagkakapareho nito. Susunod naman ay ang DSLR camera. Pagkatapos mag-powder dusting, maaaring kunan ng imahe gamit ang DSLR camera. Ang advantage ng DSLR ay mas madaling maipoproseso ang imahe sa computer kumpara sa traditional na film camera dahil maghihintay ka pa ng ilang oras para ma-develop ang film. The third one is the analytical equipment. As science has progressed a lot, samples and evidences that cannot be analyzed by traditional wet chemistry since they are considerably smaller can now be processed and scrutinized. Sa paglago ng agham, ang mga ebidensyang hindi na kayang iproseso ng traditional na pamamaraan gaya ng paggamit ng test tube, beakers at flask. Dahil sa sobrang liit nito ay ginagamitan na ng mga analytical equipment. Ang mga analytical equipment ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang spectrophotometers ultraviolet. Ginagamit sa pagsuri ng nakumpiska or nakuhang tableta o pills na maaaring naglalaman ng ipinagbabawal na sangkap. The next one is the atomic absorption method. Ito naman ay ginagamit sa pagsuri ng dugo, ihi at human tissue upang malaman kung ang tao ay nalason or na-overdose. Ito rin ay ginagamit sa pagtuklas kung ang biktima ay na-expose sa mga nakalalasong chemical katulad ng lead or tingga, arsenic, mercury, or cadmium. Ang susunod naman ay ang ultraviolet and infrared region or UVIR. Ang biktima ay maaaring nabugbog, sinaktan o inabusong sexual at ang bakas o pasa ay di na gaano halata. Pero sa pamamagitan ng UVIR ay posibleng makita pa ang mga pasa na natamo ng biktima. Ang UVIR ay magagamit din sa pagsusuri ng mga detalye na hindi makikita gamit ang pangkaraniwang liwanag, katulad ng invisible ink o pagkukumpara ng mga dokumento na posibleng palsipikado na ginamitan ng ibang tinta. Ginagamit din ng UVIR sa pagtuklas kung ang isang currency or pera ay peke.
Ang susunod naman ay ang emission spectrograph arc excitation method or ESAEM. Ito naman ay ginagamit sa pagsuri ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen katulad ng kapirasong bakal o kaya ay nabakbak na pintura upang ma-analisa at matukoy kung saan ito nanggaling. Ang laser excitation method naman ay ginagamit sa paghahanap ng fingerprint na hindi madaling makita basta-basta at iba pa katulad ng kapiraso ng buto, bakas ng paa, bodily fluids, mga imprenta na ginamitan ng chemical at marami pang iba. Ang mass spectrograph ay ginagamit sa pag-analisa ng mga malapulbos na bagay na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Matutukoy ng mass spectrograph kung ito ay illegal na droga o pampasabog. Ang X-ray diffraction camera naman ay ginagamit sa pag-analisa ng mga mineral na matatagpuan sa mga bato at lupa upang makatulong sa pagtukoy kung saan ito eksaktong nagmula. Katulad ng X-ray diffraction, mayroon silang pagkakapareho ng Newton activation analysis or NAA. Inaanalisa din ito ang mga samples katulad ng lupa, salamin o kapirasong bakal upang matukoy kung saan ito nagmula. Scanning electron microscope, energy dispersive X-ray o mas kilala sa pangalang electron microscope ay nakapagbigay ng mas malinaw na detalye at mas napapalaki nito ang mga imahe ng sample na sinusuri kumpara sa karaniwang microscope. Ang electron microscope ay mahalaga sa pag-identify ng mga maliliit na bagay katulad ng hibla ng tela, gunshot residue na kritikal na ebidensya na mag-uugnay sa suspect sa krimen. Ang gas liquid chromatography or GLC gaya ng nabanggit ko kanina ay nag-aanalisa ng mga iba't ibang sangkap na pinaghalo-halo upang makabuo ng compound mixture. Sa paggamit ng GLC, matutukoy natin kung ano-ano ang mga naturang sangkap, kung ito ba ay illegal na gamot, lason o kung ano paman. Sa screen makikita natin ang caffeine, aspartame, benzoic acid at sorbic acid na karaniwang makikita sa mga soft drinks. Susunod naman ang thin layer chromatography na isang paraan para mapaghiwalay ang mga chemical upang matukoy kung anong ipinagbabawal na gamot ang sangkap ng sample evidence. Ang electrophoresis naman ay nag-aanalisa ng DNA samples mula sa dugo. Tinutukoy din ito kung ang naturang sample ng dugo ay galing sa tao o hayop. Nakakatulong din ito sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng isang tao sa pamamagitan ng pagkukumpara sa nakuhang sample ng dugo mula sa kanilang database. And that concludes our topic for today regarding forensic instrumentation. Have a great day and keep safe.